Mga boss, alam niyo kung hindi lang ako kinupal ng pamilya ko, lalo yung number 1 tatay ko, saka yung tropa ko, ibang tao, kapag ko Pinoy nang nangupal sa akin. Di, sabi tutulungan daw ako. Tapos nung sarili kong pinaghirapan, ayaw nila akong paggamitin. Oh, ayaw na patirhin. Sayang nalungkot ako kasi ang daming nasunugan ngayon, ang daming mahirap. Doon sana sila, matutulungan ko sana kung hindi yan nangupal yung pamilya ng Rigasan yun. Tsaka yung tatay ko, tsaka yung mga nangupal sa akin. Yun. Sana, pero nakamuo naman na ako. Tapos, sana, sana maging milyonaryo para makuha ko yung mga dyan. Matulungan. Oo. Kasi alam mo totoo sabi ni Arvin Arubia. Na dapat, ang tutulungan niya yung mga empleyado niya, yung mga middle class, papakainin niya tuwing tanghali. Kasi nga naman, tayo galing din tayo sa hirap, pero nagsumikap, hindi tayo, kaya wala tayong ayuda. Unfair din, pag tayo, tayo nangailangan, wala na tayong ayuda sa gobyerno, wala pang tulong. Wala pang tutulong. Oh. Naintindihan ko naman si Arvin Arubia. Yun ang punto niya. Tapos, tama rin naman siya, pero, kasi nga naman, hindi nga naman obligasyon natin yung mga may hirap. Oo. Obligasyon yun ng gobyerno tulungan. Oo nga naman din. Pero, alam nyo, may istorya. Ito, totoong buhay ito hindi ko na babanggitin Kasi private yun Tsaka ayoko nang bumalik yung trauma nila. Nangyari ito sa totoong buhay, hold upper siya. Ang hold up siya ng seaman. Oo, bakasyon lang. Estudyante yata yun, nag-aaral. Pero pa-graduate na, paalis na. Dinedo niya. Tapos, di-interview. Ngayon nakakulong tong mahirap. Nagipit siya. Ang sabi, bakit? Bakit mo dinedo? Dahil kinuha mo na lang yung pera. Ganyan. Alam mo, sabi niya, kasi ginanon daw siya nung nabiktima niya. Hanggang dyan ka na lang. Wala kang mararating. Kaya yun lang yung kaya mong gawin. Parang hindi ko masaktong maalala ko nung sinabi. Pero parang mga ganon. Masakit yun. Para sa akin pareho silang biktima. Itong seaman at itong pulube. Masakit din sa akin yun. Kasi bilang tao. Oo nga rin naman dapat tinutulungan din ng gobyerno rin yung mga Pero tayong mga sikap. Mahirap din naman ako mahirap din tayo, mahirap din kayo. Diba, trabaho lang tayo, pero unfair nga naman, wala namang ayuda, wala ang tulong ng gobyerno. So, pag tayo nangailangan, ngayon, totoo din naman, sabi ni Arvin Arubia, totoo yun. Pero ko yun, naintindihan ko rin silang dalawa, walang kinakapihan sa yung dalawa. Tapos, sa balitaan ko, itong pulube, di naman, pulubi siya basta alam niyo na, gipit. Tinira dun sa loob ng kulungan, Sus Mariosep. Alam niyo yung tsura, hindi ko makakalimutan, nakakaawa. Hindi ko na sabihin, kasi ba may mga bata dyan Alam niyo naman si YouTube, tsaka si Facebook, nag-iingat yan sila sa mga, tao. Ayun, imagine nyo na, kung anong sinapit niya. Grabe. Nakakaiyak. Pero yan nyo, pag halay nyo, may swerte ring dumapo, tutulungan ko naman din kayo dyan pagka Yun nga yun. Ginagawa ko naman yung nga lang tela. Oo. Pero yung hanap buhay, forever naman yun. Kailangan ko lang ng naghahanap lang kami ng material na mura. Sobrang mahal ngayon. Nagulat naman ako. Pero yun lang, kung hindi lang ako kinupal ng mga tao na yun ako. Pero yan na. May awa rin ng Diyos. Malay mo. At
Tsaka ano, mga boss, please lang, pag, may sobra naman kayo, huwag niyong kalimutan tumulong sa, kahit na sabihin mo wala tayong ayuda, wala tumutulong sa atin, pero syempre, unahin natin sarili natin, kasi wala nga tutulong sa atin. Wala tutulong sa sarili mo, kundi sarili mo. Sabi nila, tutulungan ka, pero hindi tutulong, lulukuhin ka lang nun. Ganyan ginawa sa akin yung yung mga tao na. Tatay ko pa nga, number 1. Botong-boto siya dun sa mga yun, tuwang-tuwa siya eh. Masamang tao pala yun. Akala ko naman, biktima akong kahirapan. Hindi. Paano ko napatunayan? Sabi ko, kunin mo yung bungo ni mama. Ayaw niya. Kinuha lang yung pera. Galit na galit ako. Sabi ko, kawawa naman yung nanay ko. Patay na nga eh. Ito pa, masakit mga boss, ano. Alam niyo yung, kaya namatay nanay ko, sasamahan yung loob sa kanila. Bukod doon, yung sa kabit niya. Alam niyo na, nakwento ko na yun sa aking cobra eh. Tapos, isa sa dahilan kaya namatay yun, hindi ko na naligtas nanay ko. Wala kasi akong pera eh. Pambayad ng ospital. Totoo sabi ni Chester, di tayo nililibre ng gobyerno. Pambayad sa ospital. Kaya namatay yun eh. Isa sa dahilan yun. Oo. Kasi kaya ilalabas mo nanay mo dito o hindi. Lalaki yung bill mo dito. Baka umabot ng milyon yun eh. Wala naman hindi naman akong mayaman eh. Kaya yun, nadedo siya. Isa yun sa dahilan. Yung hospital. Wala kasing libre eh. Actually, sa ibang bansa, hindi naman yan nililibre. Yung sistema lang, yung tax. Bayad na yon sa hospital. Sa Philippines kasi, no comment ako. No comment. Basta namatay nanay ko, isa yun sa dahilan. Ayun. Tapos nakikiusap ako sa mga tao, kakilala ko, pwede ba tumuloy muna yung nanay ko dyan kasi may sakit. Dami nilang pamahiin, ayaw nila. Pero nung huli, namatay na nanay ko, etc. Tinulungan ko pa rin naman sila, pero wala naman ako sama ng loob. Nakita ko naman na yung tumanggi naman sa akin, sabi ko, pwede ba tumira dyan? Muna yung nanay ko kasi wala kaming bahay. Para lang gagamutin lang namin siya. Kasi na-stroke siya, ganito na hospital. Tapos, sabi niya, pasensya na, pamahiin kami na, bawal mamatayan sa loob ng bahay. Kahit gano'n, tinulungan ko pa rin siya nung nangailangan siya. Kasi nakita ko naman, di naman siya sinungaling. Kasi nakita ko may totoong may sakit din isa sa mahal niya sa buhay. Totoo rin. Naawa din naman ako. Tinulungan ko naman kahit tinanggihan niya ako. Basta tunay naman, hindi naman yung scam. Okay lang yun. Oo. Okay lang. Wala naman ako regret doon. Pero yun lang. Nabanggit ko lang kaya namatay yung nanay ko. Isa yun sa dahilan. Balik tayo. Mga boss, Pag isa sa inyo, nakaluwag-luwag, huwag niyo pa rin kalimutan tumulong sa iba. Pero kasi yung gusto kong tulong kasi sa kanila, kabuhayan. Tapos, yung bahay, tela na lang, wala akong magagawa. Mahal talaga yung ngayon. Pero kabuhayan. Naghanap lang kami ng para hindi na sila gagawa ng hold up at saka mga mga crime. Pareho kasi silang nakakaawa, yung victim at saka yung yung suspect. Pareho. Naawa ako sa kanila pareho. Yun lang. So, please mga boss, support my YouTube channel. Yung Facebook. Yan nyo. Ganun naman ang buhay. Yung laging pahirap ng pahirap. Lagpasan din natin to. Basta tutuloy-tuloy lang. Yun nga lang, mabagal. Pero okay lang yun. Yun ang mga boss. Ciao.